Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon nito ng 1991, Bicol, Albay. Itago mo na lang ako kay Waga sa pangalang Baryo. Isa akong antingero at may kasama pa akong dalawa, si Roldan at si Sidoy. Madalas kaming magkakasama, lalong-lalo na sa paghahanap ng mga gamit espiritual. Minsan pa nga ay nagpapaligsahan kami kung sinong makakahanap ng malakas na uri ng mutya. Itinetesting namin yon sa bawat isa kung tunay nga ba itong may bisa. Simulan natin ang kwento magmula nung bata pa kami. Baryo, aranin na bagang aldaw ng Biyernes Santo. Pagpaturi na kita. Pagpipitong taong gulang na baga kita pa di. Supot pa mang giraray kita. Iyo baga nga ni Sidoy? Ano daw? Kakasta ka? Iyo Baryo, pasupog man na baga. Agdahon ta na pati si Roldan. Para sarabay na kita. Iba't ibang uri ang lingwahe ng Bicol. At hindi lang ito nag-iisa. Subalit ang gagamitin natin sa salitang ito ay ang madalas na ginagamit na salita ng Naga. At ang ibig sabihin nga pala ng sinabi ni Baryo at Sidoy sa wikang Tagalog. Baryo, malapit na bagang Biyernes Santo. Magpipitong taong gulang na tayo pre. Supot pa rin tayo. Oo nga Sidoy. Ano papalag ka? Oo Baryo, nakakahiya na kasi. Yayain na rin natin si Roldan para sabay-sabay na tayo. Solid ang samahan ng tatlong yun. Kahit nung mga bata pa lamang sila na kung ano-ano pang ginagawa dala ng kabataan. Hanggang sa dumating ang araw ng Biyernes Santo, nagtungo sila sa isang manunuli na nagngangalang Lolo Badong. Kilala ang matandang yun sa kanilang lugar bilang manunuli nung araw. Pinipilahan pa nga ito ng mga kabataan habang kasama ang kanilang mga magulang. Subalit silang tatlo ay lakas loob na nagtungo roon habang may daladalang dahon ng bayabas. Sige at pila lamang kayo riyan. Walang iiyak rito ha. Kung gusto ninyong mabinyagan, ako ang bahala sa inyo. Subalit may kapalit ito. Isang kaha lamang ng sigarilyong magkaibigan. Kung sino man ang nakakaalam ng sigarilyong magkaibigan, iyon ay ang magkabaliktarang sigarilyo. Wala itong upos. Magkabilaan ay maaari mong sindihan. Ikaw ang pipili kung saan mo gusto. Basta ang bawat dulo noon ay walang nakalagay na upos ng sigarilyo. Isa iyon sa sigarilyo na matatanda noon. Hindi ko na maalala ang eksaktong presyo ng isang kaha ng magkaibigan noon. Subalit sa pagkakatansya ko, parang halaga lang yun ng candy sa panahon natin ngayon. Mura lang kasi yun. At nag-ambagan pa nga kaming tatlo para lamang sa isang kaha. Makalipas ang isang oras na paghihintay, kaming tatlo na lamang natitira. Si Sidoy, Roldan at ako. Nasa unang bahagi si Sidoy dahil siya ang unang nagyaya sa akin at nasa ikalawa naman si Roldan. Wika pa nga sa amin ng matanda habang tangan-tangan ng matalim na labaha. O kayong tatlo, ano pa bang tinutunganga ninyo riyan? Halina kayo. Nagdadalawang isip na lumapit si Sidoy na para bang nakakaramdam na ng takot. Nakiusap siya sa akin na kung maaari daw ay ako muna ang mauna. Sumang-ayon naman ako sa kanyang pakiusap at marahang lumapit sa matanda. Wika ako pa nga sa kanya noon habang hawak-hawak sa kaliwang kamay ang isang kahang sigarilyong magkaibigan at sa kanang kamay naman ay ang dahon ng bayabas. Noong araw kasi, bantog pa sa amin noon ang mga magtutuli at tinatawag naming tuling pukpok dahil gamit ang isang dangkal na kahoy ng bayabas, pati na rin ang matalim na labaha. Ihiwain ito ang balat sa pamamagitan ng dahan-dahang pagpukpok. Lolo Badong, isang kaha lang po kasi ang dala namin. Para po sa aming tatlo. Wala po kasi kaming pangbili para sa tatlong kaha. Kaya po nagambagan na lang kaming tatlo na nanggaling po sa naipon naming baon. Wala namang problema sa akin iyon. Ang mahalaga ay mabinyagan na kayong tatlo. Nguyain mo na yung bayabas na daladala mo dahil mamaya yan ang gagamitin nating pangtapal sa sugat. May dala ka na bang baro-baruan?
Ano pong baro-baruan? Ay nako, magpapatuloy kayo, wala kayong daladalang baro-baruan. Yon yung ginupit na tela ng damit na itatali natin dyan sa ano mo para hindi mahulog ang itatapal nating bayabas sa sugat. Nasaan nga pala ang mga magulang ninyo? Hindi na po kami nagpaalam sa kanila, Lolo Badong. Malalaki na ho kami at kayang-kaya na ho namin umuwi. Aba, malalakas ang loob ng mga batang ito. Kumuha ng malinis na tela si Lolo Badong. Gumupit ito ng 3 piraso para sa aming 3 at ginawa niya nga yung tinatawag na baru-baruan para gamiting panali upang hindi mahulog ang ipinanguya sa aking bayabas. Handa ka na ba, iho? Tumingala ka. Parang kagat lamang ito ng langgam. Subalit bago ako tumingala sa mga oras na yun, habang patuloy nang inunguya ang dahon ng bayabas, nakita kong nag-uusal ang matanda at nang matapos niya ang makapag-usal, iniihip niya iyon sa kanyang hawak na labaha. Subalit napansin niya ako roon at muling nagwika ng, "Ang sabi ko sa iyo, iho, ay tumingala ka. Mamaya yan kapag nakita mong sugat, mahimatay ka pa rito." At nang tumingala na nga ako sa mga oras na yun, wala akong naramdaman na kahit na anumang sakit, maliban lamang sa naririnig kong tumutunog na kahoy habang marahang pinupukpok ni Lolo Badong ang labaha. "Ilabas mo na sa iyong bibig ang dahon ng bayabas. Akin at ilalagay ko rito sa sugat." Wala na po yung bayabas. Nalunok ko na po. Kasi po nakaramdam ako ng nervyos kanina. Ang akala ko kasi masakit. Kaya hindi ko po napansin na nalunok ko na yung dahon ng bayabas. Ay, mga batang ito. Di bale, meron naman ako rito. Hindi lang naman ikaw ang nakakalunok niyan. Marami kayo. Dahil na rin sa nararamdaman nilang takot at kaba. May naramdaman ka bang sakit? Wala nga po akong naramdaman eh. Mabuti naman kung ganon. Di balet magdidikdik na lamang ako ng dahon ng bayabas. Sa tulong ng matanda, madali itong nagdikdik ng dahon. Maya-maya pa'y tinapal na nga iyon at nilagyan ng baru-baruan. Sige na, tumayo ka na sa iyong pagkakaluhod. Pinata ka na at nabinyagan ka na ngayon. Salamat po, Lolo Badong. Sige na at walang anuman yon. Papuntahin mo na rito ang kasunod upang matapos na ang inyong paghihintay. At nang matapos nga kaming matuliyang 3, hindi kami kagad pinalis na matanda. May sinabi pa ito sa amin habang naninigarilyo. "Maupo muna kayong 3 riyan. Total ay kulang ang ibinigay ninyo sa aking sigarilyo. May tatanong ako sa inyo. Gusto nyo bang maging disipulo ko?" Pagtatanong na wika ko pa sa matanda. Dahil sa mga panahong iyon, mga bata pa kaming 3 at wala pang muwang sa mga sinasabi niya. "Ano pong disipulo? Hindi nyo pa ako maunawaan sa ngayon. Maaari ko bang ihipan ang inyong puyo upang pagdating sa takdang panahon, muli kayong babalik rito?" "Kayo pong bahala, Lolo Badong." At dahil nga sa aming kamusmusan, lumapit sa amin ang matanda. May ibinulong ito sa aming ulunan, sabay ihip ng malakas na para bang nanuot sa aming buong katawan. Maya-maya pa'y pinauwi na kami ng matanda. Nagtatawanan pa nga kami noon habang naglalakad dahil pare-pareho kaming ika-ika habang hawak-hawak ang aming short sa harapan. Maya-maya pa'y naghiwa-hiwalay na kaming 3 at nagtungo na ako sa aming tahanan. Napansin ako ng kapatid kong babae hanggang sa nagwika ito ng, "Anong nangyari sa iyo, Baryo? Bakit ika-ika ka dyan? Para kang nakayapak ng ebak." "Nay, tingnan niyo po si Baryo. Tinatanong ko po, hindi nagsasalita." Wika pa sa akin ang aking inay. Lumapit ito habang pinupunas ang kanyang kamay sa kanyang damit sa kadahilanang nanggaling ito sa kanyang paglalaba. "Oy Baryo, anong nangyari sa iyo? Bakit parang nagpatuli ka na ba?" "Opo, inay. Hindi na ako nagpaalam sa inyo ni Itay. Kaya ko na rin naman ako. At isa pa, binata na rin ako." "Binata ka dyan na hindi mo man lamang kami nabisuhan. Paano kung nahimatay ka doon? Mapapagalitan ako ng Itay mo sa ginagawa mong yan, Baryo." "Ayaw niyo po, Nunay. Hindi niyo naisipin ang pagpapatuli ko.
Kaya sa magpatuloy pa ako sa ospital, kinakailangan pa natin ng pera para dun. Samantalang kay Lolo Badong, isang kaang sigarilyo lang, yung magkaibigan pa. Maya-maya pa'y kinukulit ako ng aking kapatid na babae. Siya ang panganay sa aming dalawa. Pilit niyang tinitingnan ang aking short habang nagwiwika ng, "Naku, hindi naman yan tuli, inay. Nagsisinungaling lang yan. Sige nga, patingin nga kung talagang tuli ka na." Si ate naman "Huwag kang makulit. Bawal daw itong makita ng babae. Kasi baka mga matis." "Kalokohan lang yon. Sadyang mga ngamatis yan dahil magkakaroon ng infeksyon. Pero sadya lang naman yon dahil gagaling din naman yan, ano ka ba?" Ilang oras ang nakalipas. Habang nakaupo ako sa may upuan, dumating na nga si Itay. Tinawag ako nito upang magpatulong. Napakabigat ng daladala niyang saging habang may hawak-hawak pang piling nito na nasa kanyang kamay. "Aki, Majatabi, magabato ng daradara kong batag. Pakapot daw kang ibaka ni," na ang ibig sabihin sa Tagalog na lingwahe. "Anak, saglit lang, pumunta ka nga rito. Mabigat kasi itong daladala kong saging. Pakihawakan mo ang iba rito." Sabat na wika naman ng kanyang inay. "Celio, wag mo munang pabuhatin yung anak mo. Kakatapos lang niya magpatuli kanina. Baka mabinat yan." "Nagpatuli ka na, Baryo?" "Opo, Tay. Sinamantala ko na po yung pagkakataon. Tuwing Biyernes Santo lang po kasi nagtutuli si Lolo Badong. Isang taon na naman ang makakalipas kung hindi ako magpapatuli ngayon." "Mabuti naman at naisipan mo." "Hindi po ba kayo galit sa akin, Tay?" "Bakit naman ako magagalit? Wala naman yatang masamang nangyari sa'yo. Inimatay ka ba?" "Hindi naman po, Tay. Sa katunayan wala naman po akong naramdamang sakit. Mas masakit pa nga po yung kagat ng langgam." "Magaling talaga yung si Mang Badong. Kasi ang pagkakaalam ko gumagamit pa yan ng mga orasyon para naman hindi masaktan ng mga kabataan." "Sige na anak, at ako nang bahala rito. Magpahinga ka na muna ron. Baka kung ano pang mangyari sa'yo." Makalipas ang ilang taon, dumating na ang tatlo sa tamang edad. Hanggang sa magkaroon na nga sila ng kanya-kanyang pamilya. Subalit itong si Lolo Badong, nananatili pa ring buhay, ngunit sobrang tanda na. Isang araw habang nag-aararo ng palayan si Baryo, may narinig siyang bumubulong sa kanyang tenga. Subalit hindi niya yun makita. Kahit na paulit-ulit niya itong tingnan. Nagpalingalinga pa siya sa paligid. Sinipat kung merong tao roon. At nang mapagtanto niyang nag-iisa lamang siya, napaisip na siya kung ano yung bumubulong. Habang nagwiwika umano ito sa kanya nang, Baryo, magtungo kayong tatlo sa aking tahanan. Malapit na akong pumanaw dito sa mundo. Wala akong ibang mapagpapasahan ng aking kaalaman kung di kayong tatlo na aking napili. Mahabang panahon na ang lumipas at ilang taon din akong naghintay para sa pagkakataong ito." Wika naman ni Baryo sa bumubulong sa kanyang tenga. Sino ho ba kayo? Nababaliw na ba ako? Parang kinakausap ko na yung sarili ko ah. "Hindi ka nababaliw, Baryo. Ang naririnig mong tinig ay si Lolo Badong. May kakayanan akong pahiwalayin ang aking espiritu sa aking katawan at ako itong kumakausap sa iyo ngayon. Magtungo ka na ngayon sa aking tahanan. Maghihintay ako sa inyong tatlo." Hindi pa rin makapaniwala si Baryo sa mga oras na yun patungkol sa kanyang mga narinig. Kaya naman itinali niya muna ang kanyang kalabaw at pansamantalang hininto ang kanyang pag-aararo. Dali-dali siyang nagtungo sa tahanan ng matanda. At habang papalapit na siya sa tahanan nito, may nasipat siyang dalawang lalaki at yun ay si Sidoy, pati na rin si Roldan. Pabulong na wika pa nga niya roon sa dalawa. "Ako lang ba? Anong ako lang?" Yung may narinig na nagsasalita sa aking tenga. Tugong wika naman ni Roldan. "Hindi ka nag-iisa, Baryo. Kaya nga kami nandirito eh. Katulad mo, may bumulong rin sa aming tenga at pinapapunta nga kami rito. Ang sabi si Lolo Badong daw siya. Pero kanina pa kami tawag ng tawag rito. Hindi naman nagbubukas ng pintuan ng matanda. Patay na kaya yun? Aba, iwan ko. Kakarating ko lang rin eh. Ang akala ko nababaliw na ako. Pare-pareho pala tayo." 30 minutos din ang nakalipas.
Maya-maya pa'y nagbukas na ng pintuan ng matanda at saka nagwika ng, "Pasensya na kayong tatlo. Natagalan bago makabalik ang aking espiritu. Dito mismo sa aking katawan. May humarang kasi sa aking isang itim na elemento. Pinaslang ko muna dahil naguhurimentado na. Hali kayo't maupo kayong tatlo." Pagkaupo namin noong tatlo, kakaiba ng nararamdaman ko noon na hindi ko may paliwanag. Kaya naman naisipan ko na magtanong kay Lolo Badong kung ano ang pakay niya sa amin doon. Lolo Badong, mawalang galang na po ano? Ano ho bang gagawin namin dito? Abala ho kasi kami sa paghahanap buhay." "Manahimik ka muna, Baryo. Alam kong naguguluhan kayong tatlo. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat at hihimay-himayin ko upang maunawaan ninyo." Sige po." Ipinaliwanag ng matanda ang mundo ng espiritual, pati na rin ang mundo ng mga tao. Malaki umano ang pinagkaiba nito. Sa kadahilanan kung isa ka ng espiritu, marami kang maaaring gawin na hindi kayang gawin ng pangkaraniwang tao. Subalit sa tulad niyang nakakapag-astral travel, nagagawa niyang makapunta ng iba't ibang lugar sa pamamagitan lamang ng kanyang espiritu na hindi mo kinakailangan ng salapi para lamang mapuntahan ang isang lugar. At ang pinakapunto nga umano ng kanyang pagtawag sa kanila ay ang pamanang kanyang iiwanan. Sambit na wika pa ni Sidoy habang nanlalaki ang mga mata nang marinig ang salitang pamana. "Pamana ho? Ano hong pamanang sinasabi ninyo? Wala naman ho kayong ari-arian, Lolo Badong. Isa pa, napakaliit lang ho ng bahay ninyo rito. Barong-barong nga lang ho ito eh." Wika naman ng matanda. "Hindi lahat ng pamana kinakailangan ay salapi o ari-arian. Nasa makamundo pa ang inyong isipan. Samantalang ako, hindi lang ako nabubuhay rito, pati na rin sa mundo ng espiritual. Dedirektahin ko na kayo. Papanaw na ang katawan ko rito sa lupa. Subalit ang aking espiritu ay mananatiling maglalakbay at gagabay sa inyong tatlo. Kayo ang napili ko na magmana ng lahat ng ito." Inilapag ng matandang isang telang kulay pula sa aming harapan. Dahan-dahan niya itong binuksan at bumungad sa aming tatlo ang iba't ibang uri ng medalyon. "Ipinapaubaya ko na sa inyo ang pangangalaga sa kanila, pati na rin sa iba't ibang uri ng libreta. Kinakailangan nyo yan bago nyo pasukin ang mundo ng espiritual." Ipinaliwanag sa amin ng matandang patungkol sa lahat ng gamit na iyon at kung anong maaaring may tulong nito sa amin. Sumang-ayon naman kami sa kagustuhan ng matanda. Itinuro niya sa amin ang lahat ng kaalaman. Kaya nang makalipas ang 3 buwan, tuluyan ang pumanaw ang matanda. Naging aktibo kaming tatlo at mas lalong lumalim pa ang aming hilig sa paghanap ng mga gamit. Tunay nga ang sinabi sa amin ng matanda na gagabayan niya kami. Kahit na isang uri na siya ng espiritu, patuloy pa rin iyong nakikipag-ugnayan sa amin na bigla-bigla na lamang nagpapakita sa aming harapan sa kadahilanang pare-pareho na kaming bukas ang ikatlong mata. Sambit pa ni Sidoy habang nangangalap kami ng mutya sa paanan ng bulkang mayon. "Baryo, Roldan, kung sino man ang makakuha ng mutya ng bulkang ito, tsak, isa sa magkakaroon ng malakas na mutya dito sa Bicol." "Kanino mo naman nalaman yan?" "Aba syempre hindi pangkaraniwan ng mutya ng bulkang ito. Alam mo ba yung simbahan ng Kagsawa? 1587 pa lang nakatayo na yon. Panahon pa ng mga Pransiskano. Subalit sinira lang ng bulkang ito noong panahon ng 1814. Sa tingin mo, gaano kalakas ang bulkan at gaano ka rin magiging kalakas kung magtatangan ka ng mutya nito?" Sabat na wika naman ni Roldan. "May punto ka rin. Pero syempre, hindi natin basta-bastang makukuha yun. Kung si Lolo Badong nga matagal nang nakatira rito. Hindi niya nakuha ang mutyang yun. Tayo pa kaya?" "Hindi naman natin maaaring pilitin ang mutya kung magpapakita sa atin. Kasi tiyempo-tiyempo rin yan. Kung talagang para sa'yo, wala kang magagawa. Magpapakita siya sa'yo. Ganito na lang gawin natin. Paunahan na lang kung sino makakakuha sa mutya. Hindi kasi natin masasabi kung para ba yun kay Baryo, kay Sidoy, o para sa akin. Basta ang mahalaga kung sino man ang pagkalooban. Maging masaya tayo para sa kanya." "Sige,
Kailan ba natin sisimulan ng paghanap? Kasi kung dito lang tayo sa paanan ng bulkang ito, malamang ay wala rito ang hinahanap natin. Kailangan nating akyatin ang bulkan na yan upang mahanap ang pinangangalagaan niyang mutya. Sa makalawa simulan natin, kinakailangan muna natin kondisyon ng ating sarili. Kasi hindi basta-bastang tatahakin natin. Ang alam ko maraming naninirahan dyan at hindi natin alam kung anong uri sila. Dumating ang araw ng kanilang pag-akyat. Kahit nga'y pinagbabawal na akyatin ang bulkang mayon, tumaliwas pa rin sila sa pulisiya ng bulkan kahit na nga delikadong akyatin ito sa kadahilanang madalas na nag-aalborotong ang bulkang mayon na itinuturing ng mga taga-lokal at tinatawag na magayon na ang ibig sabihin ay maganda. Kung sisipatin mo nga ang kabuuan ng bundok ng mayon, masasabi mong napakaganda talaga ng kanyang postura. Subalit may kasungitan ito na marami nang napaslang na tao. Lalo pat, aktibo ito sa pagbuga ng laba upang masulyapan ang kagandahan ng bulkang mayon. Minsan naman ang mga hiker ay umakyat sa Mount Masaraga. Subalit kung may kasungitan ito o hindi kanya pagbibigyang makita ang kanyang kabuuan, matatakpan ito ng makapal na ulap at hindi mo makikita ang kanyang kagandahan. Marami ang sabi-sabi patungkol sa bulkan. Kaya naman dinadayo ito upang masulyapan lamang ang kanyang kagandahan. Subalit marami kang pagsubok na pagdaraanan. Minsan ay sasalubungin ka ng malakas na hangin o kaya naman ay ng malakas na ulan. At dahil nga nakabisado namin ang lugar, kahit papano ay alam namin kung papano akyatin ito kahit na nga ba medyo delikado. Malapit lamang kami sa Barangay Busay kung nasa saan ang simbahan ng Kagsawa na noon ay nilamon ng magandang bulkan. Ayon pa kay Sidoy, may mga elemento umanong naninirahan sa gitna ng bulkan at kumukonekta iyon sa laban ng impyerno. Binabantayan din ito ng malalakas na uri ng elemento. Kaya naman kinakailangan naming mag-ingat at todo proteksyon ang ginawa namin sa aming sarili. Sa madaling salita, pinamumugaran ito ng mga itim na kapangyarihan. Hindi ito papas lang ng maraming tao kung walang demonyong nangangalaga rito. Kaya naman kung isa sa amin ang makalaban ng mga yun, kinakailangan naming magtulungan upang magapi sila. Maya-maya pa habang sa patuloy naming paglalakad, may nakasalubong kaming isang lalaki habang nagwiwika sa amin ng, "Hoy kayong tatlo, ano bang naisip ninyo? Pinagbabawal ang pag-akyat rito. Ano ba ang nais ninyong makuha sa bulkan?" Tugong wika naman ni Barrio. "Sino ho ba kayo? At bakit kayo rin mismo ay nandirito? Alam nyo naman palang delikado pero pati kayo nananatili pa rin dito." Napansin nilang animoy nag-uusal ang isang lalaki. Matipuno ang kanyang pangangatawan at para bang sinauna ang kanyang pananamit. Sambit pa ni Sidoy habang nakakapansin ng hindi magandang oras sa lalaking yun. "Barrio, Roldan, simula pa lamang ito ng ating paghanap. Pero ang lalaking yan, nakakasiguro akong isa siya sa bantay ng bulkang mayon. Sila ang nangangalaga rito. Hindi siya tao, isa siyang elemento. Titigan mo ang kanyang mga mata. Lagpas-lagpasan siya kung makatingin." Umahanga na talaga ako sa iyo, Sidoy. Mag-ingat tayo sa bibitawan niya. Kasi kanina pa yan nag-uusal eh. Di ko alam kung anong mga salita ang sinasambit niya. Tingnan lang natin kung tatagos yan sa ating puder. Dahil kung hindi, tayong re-resback sa kanya. Maya-maya pa'y nagbitaw nga ng mga usal ang lalaking yon. Wala namang naramdaman ang tatlo. Ni kahit na kaunting kilitiman lamang sa kanilang katawan, ay wala silang naramdaman. Natatawang wika pa ni Roldan. "Tapos ka na ba? Bakit parang sumama lang sa hangin yung usal na binitawan mo? Maghintay ka sa resback namin. Padaanin mo na lang kasi kami para naman hindi ka masaktan. Hindi naman ikaw ang pakay namin dito eh." Nanatiling nakatitig sa kanilang tatlo ang lalaking yun. Hanggang sa hindi sila makagalaw na para bang may nakahawak sa kanilang malaking anino. Napatingala sila sa itaas. Napansin nila ang isang kulay itim na ulap habang nakatapat ito sa kanilang kinatatayuan. Nananatiling hindi nagsasalita ang sinaunang lalaking yun. Nakangiti lamang ito sa kanila habang patuloy na nakatitig. "Roldan, Sidoy,
Hindi rin ba kayo makagalaw? Oo, Baryo. Malamang ngayon yung usal na binitawan niya kanina. At sa tingin ko yung ulap na nakatapat sa atin. Konektado sa kanya yan. Ano bang maaari natin gawin para makaalis tayo rito at magapi natin ang lalaking yan? Nag-usal ng pangkala si Baryo upang makakawala sila sa ginawa ng lalaking yun, hanggang sa nawala ang ulap sa kanilang itaas at muling nagliwanag. Maya-maya pa'y maluwag na silang nakakakilos at muling nagwika si Baryo ng, "Ikaw bang may kagagawan? Kaya kumakapal ang ulap sa bulkang ito? Dahil marami ang sabi-sabi patungkol doon at maraming tao na rin ang nakaranas kung papaano takpa ng malaking ulap ang bulkan na ito." At sa pagkakataong iyon, muling nagsalita ang tagapagbantay. "Ako nga ang may kagagawan kung papaano lamunin ng makapal na ulap ang bulkang ito. Sinusunod lamang namin ang kanyang kagustuhan magmula pa noon at magpahanggang sa ngayon." Ikaw palang dahilan. Ibig sabihin hindi ka masama. Tagapagbantay ka lamang rito, tama ba? Dahil kung masama ka, kanina pa lamang ay may pagkakataon ka ng paslangin kami. Subalit hindi mo yun ginawa. Uulitin ko sa iyo, kaibigan. Hindi ikaw ang pakay namin dito, kung di ang pinangangalaga ang mutya ng bulkang ito. Subalit kung pipilitin mo pa rin humarang sa aming daraanan, mapipilitan kaming gamitan ka ng aming kaalaman upang mapalayas ka dyan sa daan. Matapos sambitin niyo ni Baryo, bigla na lamang nawala sa kanilang harapan ang lalaking may sinaunang pananamit. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makaramdam sila ng isang malakas na lindol. Naalarma silang tatlo sa mga oras na yun dahil baka bumuga ito ng laba at maaaring mapatakan sila roon. Nagmamadali silang sumilong sa isang malaking tipak na bato habang may mga bahagyang puno pa roon na maaari nilang pagsilungan. Subalit maya-maya lamang ay nawala na rin ang malakas na lindol na nagmumula sa malaking bulkang mayon. Wika pa ni Roldan habang muli silang naglalakad at palingalinga sa kanilang dinaraanan. Hindi pala talaga basta-basta ang ginagawa natin. Buhay natin ang kapalit rito para lamang makuha ang mutya. Bakit, Roldan? Umuurong ka na ba? Habang hindi pa tayo nangangalahati sa paglalakad sa bulkang ito, maaari ka nang matras para naman hindi masayang ang oras mo. Magtanim ka na lang ng gulay sa lupa mo o kaya naman ay mag-araro. Kami nang bahala ni Barry yung maghanap. Total, kami naman ang nakaisip ng planong ito. Yun ang hindi naman ako papayag. Kaya nga sumama ako sa plano, di ba? Nasabi ko lang naman yun dahil totoo ang kasabihan na delikadong akyatin ng bulkang ito. Akala ko pa naman aatras ka na eh. Pabor para sa amin yun ni Barrio. Pero dahil nandito ka na, wala nang atrasan. At habang patuloy silang naglalakad, sinimulan na nila ang paghahanap sa pagbabaka sakaling makita na nila ang pinangangalagaan nitong mutya. Sabay-sabay silang nagusal at iniihip sa paligid ng bulkang yon. May nasipat si Sidoy na isang bato. Madali niyang nilapitan niyon at madali niya itong dinampot. Subalit ang nakita niya sa mga oras na yon ay isang bilog na laba na ilang buwan nang natuyo. Hanggang sa inabot na sila ng hapon sa paghanap. Napag-usapan nilang tatlo na walang uuwi sa kanya-kanyang tahanan hanggat walang nakakahanap ng mutya ng bulkan. Sumang-ayon naman ang bawat isa roon at maya-maya pa nga'y nilamon na ng kadiliman ng buong paligid. Naghanap sila ng maaari nilang pagpahingahan upang palipasin ang gabing iyon at ipagpatuloy kinabukasan ng kanilang paghahanap. Subalit sa hindi inaasahan ay may nakita silang isang matandang ermitanyo. Naninirahan ito sa may gilid ng bulkan na para bang hindi alintana sa araw-araw ang peligro. Nakabukas sa mga oras na iyon ang kanyang gasera. Nagbibigay liwanag ito sa liit ng kanyang tahanan at nang makalapit na nga sila roon, madali silang nakiusap sa matanda na kung maaari magpalipas sila ng dilim sa kanyang tahanan. Hindi naman nagdalawang isip ang matandang ermitanyo. Bagkus ay nagtimpla pa ito ng kape at binigyan silang tatlo ng makakain. Pagtatanong pa ni Barrio sa matanda habang pinagmamasda ng kanyang katawan, pati na rin ang kanyang tahanan. Papaano ho kayo nabubuhay rito? Napapaligiran kayo ng masangsang na amoy na nanggagaling sa laba.
Pati na rin ho yung init na sumisingaw na nanggaling sa bulkang Mayon. Paano nyo hong naaatim ito? At isa pa ho ang supply ng pagkain pati na rin ng tubig. Napakalayo naman ang baba. Para sabihin doon pa kayo kumukuha ng mga pangangailangan ninyo. Sambit na wika naman ng ermitanyo. Hindi na tinatanong ang mga bagay na yan, iho. Nabubuhay ako sa gilid ng bulkang ito. Sa pamamagitan din ng kalikasan. Hindi naman sa lahat ng oras ay nag-aalboroto ang bulkang Mayon. Kaya naman kahit papano'y nakakapagpabuhay ako ng mga halaman. Mataba ang lupa rito. At buhay na buhay. Nababasa ko ang pakay ninyo. Marami nang nagtangkang kumuha ng mutya. Subalit sinusungitan lamang sila ng bulkang Magayon. Bakit ho kayo? Hindi nyo ba pinag-iinteresan ng mutya ng bulkang ito? Pinag-iinteresan? Hindi ko na kailangan ng mutya ng bulkang ito. Wala na rin naman akong paggagamitan. Matanda na ako, iyo. At dito na rin ako mamamatay sa gilid ng bulkang ito. Payo ko lamang sa inyo. Marami nang nagtangkang kumuha ng mutya. Subalit magpanggang sa ngayon ay wala pa rin pinagkakalooban ito. At kung meron mang nakakatagpo sa kanya, hindi rin kinakaya ng kanilang katawan dahil para ba itong sinisilaban ng apoy. Kaya naman binibitawan nila ito upang muling bumalik sa bulkan. Handa ba kayo? Baka naman gusto nyo lamang siyang kontrolin. Huwag na kayong umasa dahil ang kinakailangan niyang taong mangangalaga sa kanya ay ang taong mas malakas pa sa kanyang katangian. Tugon naman ni Barrio sa sinabi ng matanda. Susubukan ho namin. Hindi ho namin malalaman kung hindi kami susubok. Malay ho natin, di ba? Isa ho sa aming tatlo ang matagal niya nang hinihintay upang pagkalooban ng mutsyang matagal niya nang pinangangalagaan. Matapos nilang kumain sa mga oras na yun, natulog na silang tatlo. Subalit kinabukasan sa kanilang pagising, ang liwanag ng araw ang gumising sa kanila at laking gulat nila roon dahil wala nang tahanan ng matanda. Wika pa ni Sidoy habang nagtataka sa nangyari. Paanong wala nang kubo-kubo ng matanda rito? Kagabi lang pinakain pa nga tayo nun, di ba? Ilusyon lang ba ang lahat ng yun? Hindi ko rin alam, Sidoy. Pare-pareho na nga tayo nakahiga rito sa may lupa eh. Ibig sabihin, wala talagang tahanan dito. Binabaliw tayo ng bulkang ito ah. Kahapon lang may humarang sa ating werdong lalaki. Tapos kagabi naman, matandang ermitanyo. Ano naman kayang susunod? Wika iyon ni Roldan. Tumayo na kayo dyan. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Ilusyon lang talaga ang lahat ng yun para sirain ang kalooban natin upang hindi na ipagpatuloy ang paghahanap ng mutya. Mas gusto ko to. May mga pagsubok na pagdaraanan. Mas mainam na yung ganon kaysa madaling makuha ang mutya na para bang hindi mo pinaghirapan. Ang ibig sabihin lang nito, hindi talaga siya basta-bastang mutya. Dahil sa mga pagsubok pa lang na pinapakita niya eh. Para bang sinasabi niya sa atin na bago niyo ako makuha, suyuin niyo muna ako sa pamamagitan ng pagsubok. Tama kasi Doy. Ganun nga ang nais niyang iparating sa atin. Napakaganda ng sikat ng araw ngayong umaga. Kitang-kita ko na rin ang paligid dito. Subalit habang patuloy tayong tumataas, unti-unti ring umiinit ang aking pakiramdam. Dahil na rin sa singaw ng lupa na nanggagaling sa init ng laba. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makalipas ang ilang oras. Tuluyan din silang nakarating sa tuktok ng bulkan. Nagkalat roon ang natuyong laba habang may sumisingaw na sobrang init na nanggagaling sa malaking butas nito. Ipinagpatuloy pa rin nila ang paghanap roon kahit na nga ba sobrang delikado para sa kanila. Makamtan lamang ang minimiti nilang mutya. At sa pagkakataong yun, nagyuwa-hiwalay na silang tatlo kung sino nga bang papalaring pagkalooban upang magtangan ito. At sa patuloy nilang paghanap, may naengkwentrong hindi pangkaraniwan nitong si Barrio. Kitang-kita niya sa kanyang mga mata ang isang demonyong nakalutang habang humahalakhak ito. Sambit na wika niya pa sa nilalang na yun habang pawis na pawis ang kanyang buong katawan. Ikaw ba ang nagbabantay sa bunganga ng bulkang ito at nagpapasungit sa magayon upang bumuga ng laba? Tugong wika naman ito kay Barrio. Walang iba kundi ako nga.
At anong ginagawa mo rito, tao? Gusto mo bang ipalamon kita sa nagbabagang laba? Hindi ako naparito para sa'yo, kundi para sa mutya ng bulkang ito. Hindi ba ako nagkakamali sa aking narinig? Mutya ng bulkang Magayon? Umuwi ka na. Hindi mo kakayanin ng mutsyang yun dahil maaari kang maging abo kung kulang ang kakayanan mo. Hindi maaari. Ayaw kong masayang ang lahat ng pinaghirapan ko upang makarating rito. Patay kong patay, lusaw kong lusaw. Ang mahalaga ay sinubukan ko. Kung hindi man para sa akin, wala na akong magagawa roon. Sige, ipapakita ko sa iyo kung nasa saan ang mutya. Mga bandang 5:00 na sa mga oras na yun ng hapon. Nagtungo sila sa bunganga ng bulkan at nang makarating na nga sila roon, hindi pa man nakakaabot sa may tumpok ng laba. May tinuro na sa kanyang bantay habang nakalutang ang bilog na kulay pula na animoy nagbabagang apoy. Muling wika pa sa kanya ng nilalang habang siya'y inuudyukan. Sige, damputin mo ang bagay na yan. Kung kakayanin ng iyong katawan, mapapasayo ang mutyang yan. Yan na ba ang mutya ng Magayon? Sobrang laki ng bulkang ito. Pero napakaliit lang pala ng mutya niya. Kasing laki lang ng holin. Pero parang nagliliyab ito sa baga. Kakayanin ko kaya? Nagkakaroon na ng pagdududa sa kanyang sarili sa mga oras na yon si Barrio dahil sa pananakot ng demonyo. Subalit may katotohanan naman ang sinasabi noon na maaari niya nga yung ikapahamak. Maya-maya pa, muli siyang nagkarga ng mga usal sa kanyang katawan at nang matapos niyang gawin niyon, dahan-dahan niyang inaabot ang mutya habang nananatili itong nakalutang. Pabulong na wika pa ni Barrio. Papapasakin ka rin, huwag kang mag-alala, pangangalagaan kita. At nang mahawakan na nga iyon ni Barrio, pakiramdam niya sa mga oras na yun ay parang nagliliyab ang kanyang buong katawan ng apoy. Patuloy ito sa kanyang pagsigaw. Subalit hindi niya pa rin binibitawan ang mutya hanggang sa dumating si Sidoy, pati si Roldan. Anong nangyari, Barrio? Bakit ka sumisigaw? At bakit may demonyo rito? Siya ba ang may kagagawa ng nangyayari sa'yo? Wika naman ni Barrio habang patuloy na namimilipit sa init habang ramdam na ramdam niya sa kanyang buong katawan. Hindi, wala siyang kinalaman. Hawak-hawak ko na ngayon sa aking palad ang mutya. Pero parang hindi ko yata kakayanin, Sidoy. Napakainit. Para akong sinisilaban ng buhay. Pinagtulungan ng 2 boting si Barrio. Dahil sa mga oras na yun ay nag-aalboruto ang bulkang Mayon. Kasabay pa ng malakas na lindol nito nang ibig sabihin ay nagbabadya siyang maglabas ng laba. Bilisan natin, Roldan. Dapat ay makababa tayo. Dahil kung sakaling magkamali man, lalamunin tayo rito na nagbabagang laba. Ito na nga eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa pagtakbo. Napakabigat pa nitong si Barrio. Subalit dahil sa layo ng kanilang lalakbayin pa ibaba, pahinto-hinto sila sa kanilang dinaraanan hanggang sa muli nang tumigil ang paglindol at nakahinga sila ng maluwag. Sana naman wag nang lumindol. Wala pa rin kasing malay si Barrio. Napakahirap maglakad ng ganitong may pasanin. Makalipas ang 2 araw, patuloy pa ring walang malay si Barrio habang nandoon sa kanilang tahanan. Nasa kanyang kamay pa rin ang mutya ng bulkan. Patuloy na nakasarado ang kanyang mga kamay at hindi nila kayang ibukas na para bang tuluyan na itong nanigas. Samantala itong si Sidoy, pati si Roldan ay muli nang bumalik sa kanilang paghahanap buhay. Sa kinahaponan bago magtakip silim, muling dumalaw ang 2 upang kamustahin ang kalagayan ni Barrio. Sambit na wika pa nga ni Sidoy sa asawang nag-aalaga kay Barrio. Mare, kamusta naman siya? Mayroon naman bang pagbabago? Wala nga paring Sidoy. Ang tigas kasi ng ulo nito. Pinagsabihan ko na siya noon na itigil ng pangangalap ng mutya kasi napakarami niya ng alaga rito sa bahay.
Tapos gusto niya pang dagdagan. Paano na kami ngayon kung hindi na siya magising? Huwag kang masyadong mag-alala, Mare. Kilala ko yang si Barrio. Hindi yan titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Malamang ang kanyang kaluluwa ngayon ay nakikipaglaban. Pero sana lang ay hindi siya lamunin ng malakas na mutyang kanyang tangan-tangan. Palagi mo lang punasan ang kanyang katawan ng basang tuwalya kasi para siyang tinatrangkaso. Sobrang init ng kanyang buong katawan. Paano ba yan, Mare? Muli na lang namin siyang bibisitahin bukas dito. Sige paring Sidoy, Roldan, salamat sa lagi niyong pagbisita. Kinabukasan sa 3 araw, nagulat na lamang ang asawa ni Barrio nang makita na siyang nakaupo sa kanyang higaan habang ito'y nagdarasal. Napatulala ang kanyang asawa dahil para bang walang nangyari sa kanya sa ilang araw niyang pagkawala ng malay. Pansamantala yung hindi ginambala ni Rosario upang may pagpatuloy nito ang kanyang pagdarasal, lalo pat kinagawian na iyon ng kanyang asawa. At sa kalahating oras na nakalipas, tumayo na ito sa kanyang pagkakaluhod at nagwika sa kanya ng, "Rosario, ano bang nangyari sa akin? Bakit parang mas magaan ang pakiramdam ko ngayon? Nasaan na nga pala si paring Sidoy, pati si Roldan?" Ay nako Barrio, pinag-alala mo kaming lahat rito. Alam mo bang pang 3 araw na wala kang malay? Mabuti na lang at nagising ka na nga ngayon. Pabalik-balik nga rito si paring Sidoy, pati na rin si Roldan, para kamustahin niyang kalagayan mo. Pasensya na Rosario, hindi ko alam na ilang araw na pala akong tulog. Nasa na pala yung mutyang hawak-hawak mo? Dahil lang doon, kamuntikan mo nang ikamatay. Sa katunayan yan, nakabaw na rito sa may braso ko. Ano ka ba Barrio? Inuna mo pa talaga yung pagbabaon ng mutya kaysa ipaalam sa akin na maayos ka na? Baka kasi maagaw pa sa akin ng ibang elemento. Mahirap na. Mabuti na yung sigurado ko dahil nakapasok na mismo sa aking katawan. Itinatago ni Barrio sa kanyang braso ang mutyang kanyang ibinaon sa pamamagitan ng pagtali ng panyo. Sa kadailanang may kalakihan nito na nakaumbok sa kanyang braso. Sobra mo namang panatiko sa mga mutya, Barrio. Hindi mo na ba iniisip ang kapakanan mo? Paano kung nawala ka? Paano na lamang kami ng anak mo? Huling mutya na ito, Rosario. At ito ang pinakamalakas. Hindi ako makapaniwalang kinaya ng katawan ko at ipinagkaloob sa akin ng mutyang ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Halika na't kumain ka na muna. Ilang araw nang walang laman ng tiyan mo. Sabi ko nga kay paring Sidoy, dalahin ka na lamang namin sa ospital. Pero pinigilan niya ako dahil hindi daw umano pang ospital ang kalagayan mo, kung di pang espiritual. Madaling naghain ng pagkain si Rosario habang si Barrio naman ay kinakapang mutya sa kanyang braso. Maya-maya ay dumating si Sidoy na may daladalang prutas. Uy paring Barrio, kamusta na? Mabuti naman at nagising ka na. Eto nga pala prutas para sa'yo. Salamat paring Sidoy. Halika't sumabay ka na muna sa akin sa pagkain. Hindi na pare. Tapos na rin akong kumain eh. Ang sabi ni Roldan, bibisita rin daw siya rito. Pero wala pa rin pala siya. Siya nga pala. Kamusta na ba yung mutyang hawak-hawak mo? Saglit lang paring Sidoy ha. Tatapusin ko lang tong pagkain ko. At nang matapos na nga kumain si Barrio, ibinida nito ang mutya na nasa kanyang braso. Kahit na nga ba sariwa pang sugat doon at may mga natuyo pang dugo. Inilagay nito ang kanyang braso sa may mesa at saka muling nagwika kay Sidoy nang, "Parang Sidoy, di ba may kakaiba kang lakas? Subukan mo nga iangat ang braso ko nang gamit ang 2 mong kamay." Siyempre maaangat ko yan. 2 kamay nang gagamitin ko eh. "Sige, subukan mo." Noong una ay nagyayabang pa si Sidoy na madali lamang umanong iangat ang kanyang braso. Subalit nang hinawakan niya na iyon at unti-unting inangat, ni hindi man lamang umangat ang braso ni Barrio. Laking pagtataka ni Sidoy sa kadailanang may nakabaunding mutya sa kanyang braso na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas upang makabuhat ng mabibigat na bagay. Subalit sa pagkakataong yun, paulit-ulit niya pa rin sinubukan. Subalit wala siyang nagawa kung di magtaka sa braso ni Barrio. Paano nangyari yon?
Parang isang malaking bakal ang braso mo na hindi ko matinag. Yan ang lakas ng mutya na nakabaon sa braso ko. Ang mutya ng bulkang mayon na muntikan ang bumawi ng buhay ko. Hindi ko pa alam kung ano ang abilidad niya. Basta sa araw-araw na gawain, malamang ay makakatulong siya sa akin. Congrats sa'yo paring Baryo. Ikaw ang nagwagi sa ating tatlo. Akalain mo yung ikaw ang pinagkalooban niyan. Samantalang marami ang naghahangad ng mutya ng bulkang yon. Pero sa'yo lang pala mapupunta. Lumipas ang isang linggo. Ang inaakala ni Baryong maayos na ang kanyang kalagayan, yun ay hindi pa pala. Araw-araw siyang parang may trangkaso. Subalit kapag ikinikilos niya ang kanyang katawan o ginagamit ang kanyang braso, lalong-lalo na sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay, nawawala ang kanyang masamang pakiramdam hanggang sa matuklasan niya na kinakailangan niya palang gamitin ang enerhiyang nakapaloob sa mutya. Noong una ay plano niya na itong tanggalin sa kanyang braso sa pag-aakalang hindi kaya ng kanyang katawan, kaya araw-araw siyang may trangkaso. Subalit nang subukan niya itong isuntok sa may pader, gumagaan ang kanyang pakiramdam na para bang naghahanap ng gagawin ng mutya upang mailabas ang kanyang lakas sa pamamagitan ng braso ni Baryo. Nag-usap-usap silang tatlo na hantingin ang sinasabing kuta ng mga aswang na nagkukubli umano sa bundok ng Masaraga na matagal nang nanggagambala sa mga hiker. Pinagplanuhan nila iyon upang matigil na ang kasamaan ng mga aswang sa lugar. Sige, sumasang-ayon ako sa'yo Baryo. Ganon din ako Baryo. Matagal-tagal na rin ang panahon na hindi natin nagagamit ang ating mga kakayanan. Masusubukan natin ngayon ang mutya mo kung gaano nga ba siya kalakas. Gabi natin naakitin ang bundok ng Masaraga. Siya nga pala, may mga naninirahan din doong lokal na kinakailangan nating pag-ingatan. Sila ang nangangalaga sa bundok na yon. Kaya naman upang may salba sila, alamin natin sa kanila kung saan nagmumula ang mga aswang. Kung nanggagaling ba ito sa ilalim ng lupa o may tahanan sa ibabaw ng bundok. Araw-araw na nagdasal ang tatlo upang palakasin ang kanilang mga sarili bilang proteksyon sa kanilang mga katawan at pagpapalakas ng kanilang mga gamit. Nagtungo pa silang tatlo sa isang sagradong ilog na nasa ibaba ng bulkang mayon. Ayon sa kanila, ibinababad nila roon ang kanilang mga sarili upang linisin at matanggal ang mga negatibong enerhiya na nagmumula sa kanilang paligid. Gayon din naman ang kanilang mga gamit na sa mga oras na yun ay nakasuot sa kanilang katawan. At sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanda, gamit ang sariling tabak ni Sidoy na may malapad at malaking talim, habang may mga nakasulat na Latin sa may kaluban nito, yun umano ang kanyang gagamitin upang lipulin ang mga mapinsalang aswang na pabalik-balik sa bundok na yon. Ayos na ito. Walang kabal na tatatag sa tabak na ito. Magdasal na silang lahat ng pabaliktad. Tingnan lang natin kung hanggang saan sila uubra. Ikaw ba Roldan? Ano namang gagamitin mo? Maliban sa malalakas mong usal. Ako? Isang punya lang katapat nila sa akin. Kahit ngayong ordinaryong punya lang eh. Yung pinanghihiwa ko sa bahay namin ng sibuyas. Kargahan ko lang yun ng malakas na usal. Hindi na sila ubra sa akin. Tama na nga yung pagyayabangan ninyong dalawa. Magkasabay pang napatanong si Sidoy at Roldan kung alin ang gagamitin ni Baryo sa kanilang pagtungo roon. Tinatanong niyo kung anong gagamitin ko? Hindi pa ba halata? Ito lamang aking kamao. Wala nang iba. Dahil may tiwala ako sa mutsyang nakabaon sa aking braso. Aba pare, talagang pinagbubuti mo ang paggamit sa kanya. Siguro sa sobrang lakas niyan. Kapag tinamaan siguradong hihiwalay ang kaluluwa sa kanyang katawan. Pwede ka na palang sumali sa boxing. Sigurado panalo ka ron. Yun naman ang hindi maaari si Doy. Ipinagbabawal na gamitin ang mutsyang ito para sa pangsariling kapakanan lamang. Lalong-lalo na kung paano kumita ng pera sa pamamaraan para makasakit. Kaya ang boxing, hindi para sa akin yon. Mawawalan lang ng bisang mutsyang ito kung gagamitin ko siya sa ganoong paraan. Sa bagay may punto ka Baryo. Kaya nga ipinagkalob sa iyo ng bulkan para gamitin mo sa tamang paggagamitan. Paano ba yan? Bukas na ng gabi ang lakad natin. Magkita-kita na lang tayo sa ibaba ng bundok ng Masaraga. Doon na lang ang meeting place natin, bandang 7:00 ng gabi. Nagiwa-hiwalay na nga silang tatlo.
At sa kinabukasan nga ng gabi, naunang nagtungo roon si Barrio at si Doy, habang itong si Roldan ay wala pa rin doon. Patuloy pa rin silang naghintay upang ni Isay walang maiwan sa pag-akyat sa bundok ng Masaraga. 1 oras na ang nakalipas, 8:00 na iyon ng gabi, habang nananatili pa rin silang naghihintay sa ilalim ng isang malaking puno. Sambit na wika pa ni si Doy na kanina pang naghihintay sa kanyang pagkakaupo. Kahit kailan talaga itong si Roldan, parati na lang nauhuli sa usapan. 8:00 na 1 oras nang nakalipas. Di sana malayo-layo nang nalalakbay natin. Sayang din ang gasera na ating daladala. Pabayaan mo na, maghintay na lang tayo rito. Siguro mga 30 minutos pa, at kung wala pa rin siya, umakyat na tayo ng bundok. Maya-maya pa'y may nasipat silang gasera. Dahan-dahan niyong papalapit sa kanila. Walang iba kundi si Roldan. Humingi na lamang ito ng paumanhin sa kanilang dalawa. Sa kadahilan ng kamuntikan na umano siyang hindi payagan ng kanyang asawa. Karugtong na wika naman ni si Doy kay Roldan habang pinapagpagan nito ang kanyang shirt na kanina pang nadudumihan sa kanilang pagkakaupo sa lupa. Ay nako Roldan, hanggang ngayon ba? Under desaya ka pa rin? Ilang araw na natin yung pinaghandaan. Kamuntikan ka pa talagang hindi makasama. Pasensya na, mas mabuti na yung nagpapaalam ako na maayos sa kanya. Kesa naman sa pag-uwi ko magalit sa akin. Yun na nga ang punto Roldan. Dapat kasi noon ka pa nagpaalam. Ilang araw ang nakalipas Tapos kanina ka pa lang pala nagsabi. Oo na, pasensya na. Nandito naman na ako Tumigil na kayong dalawa. Para pa rin kayong mga bata. Simulan na natin ang pag-akyat ng bundok na ito. Handa na ba kayong dalawa? Handang-handa na, Barrio. Ay oo, kanina pang handa. Nangangati na nga ang kamay ko para masubukan ng matalim na tabak na ito. Binaybay na nga nila ang daan. Gamit lamang ang kanilang ilaw na gasera. Sumuong sila sa masukal na damuhan. At kahit na nga nagtataasan ng mga ito, patuloy nilang inahawi ang mga damo upang makagawa ng kanilang daraanan. Hanggang sa ilang oras nilang paglalakad, may nakita silang 2 kubo na nasa gitna ng masukal na damuhan. At nang makarating nga roon, kumatok sila sa pintuan nito upang magtanong patungkol sa pinamumugaran ng mga aswang. Nagbukas naman ang may-ari ng tahanan, subalit nung unay takot na takot siya na para bang may pinangingilagan. Tugon pa nga ng may-ari ng tahanan sa kanila habang may daladala itong itak. Ano ho bang may paglilingkod namin sa inyo, Amang? Pagpasensyahan nyo na ho at mayroon akong daladalang itak. Dahil 10 oras na ho ng gabi ang inyong pagkatok. Sa mga oras hong ito ay tulog na ang mga tao. Saan ho ba ang lakad ninyo? Pasensya na rin ho sa inyo at nabala namin ang inyong pagtulog. Sa panahon ho kasing ito ay balitang balita sa inyong lugar na may mga nanggagambalang mga aswang. Maaari niyo ho bang ituro sa amin kung saan sila naninirahan? Napakatapang naman ninyo para harapin sila. Sa mga tulad naming naninirahan dito. Kipit balikat lamang kami para dyan dahil baka balikan nila kami, lalo pat nananahimik kami rito sa aming tahanan. Huwag ho kayong mag-alala, o protektahan ho namin kayo at yun ho ang layunin namin sa pagpunta rito. Bakit? May mga kakayanan ba kayong harapin sila? Meron naman ho, at yun ang gusto naming subukan sa kanilang lahat. Nang maging kampante ng matanda sa kanilang harapan, nagkaroon ito ng lakas ng loob na sabihin sa kanila kung saan nagtatago ang mga aswang. Sumama pa nga ang matanda upang ituro lamang ang daan kung saan nagpupugad ang mga nilalang. Sakbit-sakbit din ito ang kanyang itak sa may tagiliran upang kung sakaling salakayin man sila ay maaari rin siyang makalaban. Sambit na wika pa ni si Doy sa matanda habang patuloy silang naglalakad. Matagal na ho ba kayo naninirahan dito, Tay? Kasi parang kabisado nyo na ang daan. Kahit na nga ba may kadiliman. Matagal na akong naninirahan dito. Bata pa lamang ako noon. Dito na namulat ang aking isipan. Kaya naman kabisado ko ang gubat na ito na hindi ako maliligaw. Kaya po pala. Pero parang wala ho yata kayong kasama sa inyong tahanan. Hindi ho ba kayo nagpamilya? Sa ikalawang pagtatanong ni si Doy, hindi na sumagot ang matanda.
Bagkus ay nanahimik lamang ito at nagpatuloy lamang sa kanyang paglalakad. Bumulong si Sidoy kay Barrio na para bang may duda siya sa matanda. Subalit binaliwala lamang yun ni Barrio, pati na rin si Roldan. Sa kadahilanang umano'y nagmamagandang loob lamang ang matanda, kaya sinamahan pa sila nito. Subalit itong si Sidoy ay hindi na mapakali sa kanyang paglalakad. At dahil sa may kalayuan pang tuktok ng bundok, nanatili silang tahimik habang nakikiramdam. Ilang oras pang nakalipas, mas lalong bumibilis ang paglalakad ng matanda na para bang hindi na matanda ang kanilang kasama. May kaliksihan ang pangangatawan nito, samantalang kanina lamang ay parang uugod-ugod na sa kanyang paglalakad. Hindi na nakatiis si Roldan at nagtanong na ito sa matanda. Malayo pa ho ba tayo, tay? Kasi sumasakit na ho ang paa ko eh. Pati na rin ang aking hita. Parang wala ho yata kayong kapaguran. Kanina pa ho tayo naglalakad. Pero hindi man lamang kayo nagrereklamo. Matapos magtanong ni Roldan, muling nagsalita ang matanda nang, "Huwag kang maingay, iho. Nandirito na tayo at baluarte na nila ang lugar na ito. Umanda na kayo at hawakan ang inyong mga sandata. Maaari ka na hong magtago, tay. O kaya naman ay bumalik sa iyong tahanan. Kami na hong bahala rito." Dahan-dahang lumayo ang matanda hanggang sa pumasok na ito sa madilim na parte ng lugar. Barrio, wala talaga akong tiwala sa matandang yon. Kahit kailan hindi pa ako nagkakamali sa kutob ko. Maging alerto tayo dahil para tayong daga na sumugod sa tahanan ng mga pusa. May tiwala ako sa iyo, Sidoy. Pero hindi naman natin maaaring basta-bastang sakta ng matandang yon. Wala pa siyang ginagawa sa atin. At saka, tahimik pa rin ang lugar na ito na para bang walang nakaambang na panganib. Patuloy nilang sinipat ang lugar hanggang sa may mapansin si Sidoy na para bang may mga nakatinging mga mata na nasa kanilang paligid. Barrio, Roldan, ito na nga ang balwarte nila. May nakikita akong mga namumulang mga mata na nagkukubli sa masukal na damuhan. Nakapalibot silang lahat sa atin na para bang naghihintay lamang ng tamang oras. Hanggang sa maya-maya pa, muling lumabas ang matanda na may kasamang isang matipunong lalaki at nanggaling ang dalawang iyon sa mga nagpupulahang mga mata. Sambit na wika pa nga nito sa kanila habang humahalakhak. "Magaling ba ako magpanggap, mga iho? Hindi ako pangkaraniwang matanda. Ako lang naman ang kanilang pinuno. Napakamalas nyo naman. Tahanan ko pa ang inyong napagtanungan." Sinasabi ko na nga ba, Barrio? Aswang ang matandang kasama natin kanina at siya pa ang pinakapinuno ng lahat ng mga yan. Kaya pala ang lakas ng loob niya para gawin tayong pain. "Ano ka mong sabi ninyo kanina? Uubusin ninyo kami." "Malabong mangyari yon dahil nandirito kayo sa aming teritoryo." Sumipol ng malakas ang matanda at kumaway gamit ang kanyang kamay. Nang dahan-dahang nagsipaglabasan ng mga nanduroon habang nakasuot ng itim na pananamit na para bang grupo sila ng mga kultong aswang na naninirahan sa bundok na yun. Wika pa ng kasama ng matanda habang may nginunguya ito na may iniluwang buto. Napakagaling mo talaga, Pinono. Nakapagdala ka na naman ng pagkain dito. Marami sa atin ang mabubusog dahil sa 3 taong ito na mapangahas na pumasok sa ating baluarte. Hindi na nakatiis si Baryong magsalita. Kinumpronta nito ang 2 aswang habang nagwiwika ng, "Masyado nyo naman yata tinatanggap sa inyong sarili na maaari nyo na kaming maging pagkain ngayong gabi at kung hindi nyo lang nalalaman na ang mga kaharap ninyo ngayon ay mga antingero. Ni antingero man kayo ano paman, wala kaming pakialam. Hindi nyo kami maaaring takutin sa kung anong uri man ang kakayanan ng meron kayo." "Uy tanda, hindi namin kayo tinatakot. Sinasabi lamang namin sa inyo ang totoo na kayang-kaya namin kayong lipulin kahit pa magsama-sama kayong lahat." "Talagang sinusubukan ninyo kami. Sige at pagbibigyan namin ang inyong kagustuhan." Muling sumipol ang matanda. Naganda silang 3 dahil sa nararamdaman nila ang pagngit-ngit ng mga ito na nanggagaling sa kanilang galit. Isa-isa silang sinugod ng mga yon. Subalit dahil nga sa kanilang abilidad,
Hindi umuobra ang mga sumusugod sa kanila gamit ang malapad na tabak ni Sidoy, samantalang si Roldan, ang kutsilyong nanggaling lamang sa kanilang kusina na kinargahan ng malakas na usal. Habang abala naman si Barrio sa paggamit ng kanyang kamao. Pagtatanong na wika pa ni Sidoy. Ayos lang ba kayong dalawa? Kahit papano marami-rami nang nakakaltas natin sa kanila. Ano, kaya nyo pa ba? Tugon naman ni Barrio. Oo naman, nagsisimula pa lamang tayo. Pero parang nakakapansin silang unti-unti na silang nalalagas. Ano sa tingin nyo? Susugod pa kaya sila? Hindi natin alam, Barrio. Pero nag-uusap-usap sila na para bang may pinaplano. Makalipas lamang ilang segundo, muling sumugod ang mga nilalang at sa pagkakataong yun ay kasama na ang kanilang pinunong matanda. Ayan na sila, maganda uli kayo. Walang awa nilang pinaslang ang mga sumugod sa kanila hanggang sa lubusan nitong maubos. Si Barrio mismong nakapaslang sa pinunong matanda sa pamamagitan lamang ng kanyang kamao. Siguro naman ay mananahimik ng bundok na ito sa panggagambala ng mga nilalang na yan. Teka, nasan si Roldan? Hindi ko rin alam, Barrio. Kanina lang ay abala yun sa pakikipaglaban. Saan na kayo nagpuntang damuhong yun? Uy, kayong dalawa dyan. Nandito ako sa ibaba. Pakitulungan niyo ako may tayo. Nadaganan kasi ako ng dalawang sumugod sa akin. Mabuti na lamang at naunahan ko. Nandyan ka lang pala. Ang akala namin napaslang ka na. Halika, tumayo ka na dyan. Matapos ang misyon ng tatlo, pinabayaan na lamang nila ang bangkay ng mga yun upang sa pagsikat ng araw ay matutupok ito ng liwanag. Inabot na sila ng umaga sa kanilang pag-uwi, kaya naman mas minabuti muna nilang maligo sa may ilog bago lubusang umuwi ng kani-kanilang tahanan. At nang makalipas ng 3 araw, naisipan nilang bumuo ng grupo sa Bicol at tinawag nila itong Mutya ng Bulkang Mayon na nanggaling sa kalikasan. Okay mga kahiwaga, sino dito yung may mga pinangangalagaang mutya? Malamang marami sa mga nakikinig rito. Nananahimik nga lang sila. Pakomenta lang dyan sa ibaba mga kahiwaga kung meron man kayo pinangangalagaang mutya. Pero kung ipinagbabawal para sa inyong paniniwala, iwasan nyo na lang na ipakita sa iba dahil may mga taong kayang idiskumunyon yan. Lalo na yung mga medalyon na walang sapat na proteksyon. Shoutout kay Ma'am Karen from Japan. Advance Merry Christmas po ma'am at maraming salamat sa biyaya. At sa mga OFW nating kababayan, pati na rin dito sa Pinas. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang tunay na kwento.